Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Luis Fernando Garcia at ngayong araw ay susuriin natin ang paksa na mga pangunahing keso na makatutulong sa pag-alis ng lason at pagkumpuni ng bato. Kung meron kang problema sa bato, maring iniisip mo na ang keso ay isang bagay na kailangan mong itigil sa pagkain. Maraming taong may sakit sa bato ang nalilito at natatakot pa nga kapag nakikita nila ang napakaraming uri ng keso sa tindahan. Masama ba ang keso para sa aking mga bato? Maari ko pa ba itong kainin nang hindi pinapalala ang aking kondisyon? Narito ang katotohanan. Hindi lahat ng keso ay masama para sa iyong mga bato. Ang ilang uri ng keso kapag kinain sa tamang dami ay maaring magkasya sa isang dieta na angkop sa bato. Ang susi ay malaman kung aling keso ang pipiliin at alin ang iiwasan. Sa video na to, tatalakayin natin ang nangungunang 4 na keso na maaaring makatulong na mabawasan ang mga lason at suportahan ang kalusugan ng bato. Ipapaalam namin kung bakit mas ligtas ang mga kesong ito, kung anong mga sustansya ang taglay nila, at kung paano kainin ang mga ito sa tamang paraan. Ang lahat ay ipapaliwanag sa isang simple at malinaw na paraan upang maunawaan ng sinuman. Manatili ka sa akin hanggang sa dulo ng video na ito dahil ibabahagi ko rin ang isang napakahalagang tip na hindi alam ng maraming pasyente sa bato at makakatulong ito sa iyo na maiwasan ang malubhang pagkakamali sa dieta. Sa malambot na keso soft cheese, magsimula tayo sa unang grupo ng keso na mas ligtas na masisiyahan ang maraming pasyente sa bato ang malambot na keso. Ang malambot na keso ay karaniwang basa, makinis at madaling ipahid. Dahil sa tekstura na to, madalas itong ginagamit sa simpleng pagkain tulad ng sarsa, pampasarap para sa homemade na tinapay, whole grain crackers o bilang base para sa malusog na dips. Ginagawa nitong napakadaling idagdag ang malambot na keso sa iyong pang-araw-araw na dieta nang hindi kumakain ng labis. Ang ilang karaniwang halimbawa ng malambot na keso ay kinabibilangan ng cottage cheese, cream cheese, ricotta, mascarpone, paneer at quark. Maaring meron ka na ng isa sa mga to sa iyong refrigerator nang hindi mo alam na mas magandang option to para sa iyong mga bato. Kaya bakit mas angkop ang malambot na keso sa bato? Una, ang malambot na keso ay karaniwang mas mababa sa asin kumpara sa matigas o aged na keso. Napakahalaga nito dahil ang labis na sodium ay maaring magpataas ng presyon ng dugo at gawing mas mahirap ang trabaho ng iyong mga bato. Ayon sa mga organisasyon sa kalusugan ng bato, ang pagbabawas ng pag-inom ng asin ay nakakatulong na protektahan ang paggana ng bato at sumusuporta sa mas mahusay na balanse ng likido sa katawan. Pangalawa, ang malambot na keso ay madalas na naglalaman ng mas kaunting phosphorus kaysa sa matitigas na keso. Ang mataas na antas ng phosphorus ay maaring mapanganib para sa mga taong may sakit sa bato na humahantong sa mahinang buto, makating balat at problema sa puso. Maraming nutritional guidelines para sa mga pasyente ng CKD ang nagre-rekomenda na pumili ng mga pagkain na natural na mas mababa sa phosphorus at ang malambot na keso ay mas angkop sa planong ito. Ang isa pang mahalagang punto ay ang maraming malambot na keso ay may mas kaunting additives. Ang mga processed at aged na keso ay madalas na naglalaman ng phosphate additives na mabilis na nasisipsip ng katawan at maaaring makapinsala sa mga bato. Ang mga malambot na keso tulad ng ricotta, paneer o cottage cheese ay karaniwang mas natural at mas malapit sa tunay na gatas. Ginagawa silang mas ligtas na pagpipilian kapag ikaw ay nasa dieta na mababa ang phosphate. Ang protina ay isa ring alalahanin ng mga pasyente sa bato. Ang magandang balita ay ang malambot na keso ay nagbibigay ng katamtamang protina, hindi masyadong mataas at hindi rin masyadong mababa. Nakakatulong ito na suportahan ang kalusugan ng kalamnan
nang hindi naglalagay ng labis na stress sa iyong mga bato, lalo na kapag kinain sa maliliit na bahagi. Siyempre, mahalaga pa rin ang laki ng bahagi. Kahit na ang keso na angkop sa bato ay dapat kainin ng katamtaman, ang maliit na serving ay maaring magbigay sa iyo ng lasa, kaginhawaan at nutrisyon nang hindi nagdudulot ng pinsala. Sa madaling salita, ang malambot na keso ay isang banayad at mas matalinong pagpipilian para sa kalusugan ng bato kung ihahambing sa maraming iba pang uri ng keso. Kapag pinili ng maingat at kinain sa tamang paraan, maaari itong maging bahagi ng isang balanseng dieta na sumusuporta sa iyong mga bato sa halip na saktan ng mga ito. Dalawa semi-soft na keso, semi-soft cheese. Susunod, pag-usapan natin ang semi-soft na keso. Ang uri ng keso na ito ay medyo mas matigas kaysa sa malambot na keso, ngunit madali pa rin itong kainin at napaka-popular sa maraming pagkain. Ang semi-soft na keso ay madalas na ginagamit dahil madali itong matunaw o maring durugin sa mga salad. Maraming tao ang nasisiyahan dito sa mga mainit na ulam o light meals dahil nagdaragdag ito ng lasa nang hindi nangangailangan ng malaking dami. Ginagawa nitong kapaki-pakinabang para sa mga pasyente ng bato na gusto ng lasa ngunit kailangan pa rin kontrolin ang mga bahagi. Ang ilang karaniwang halimbawa ng semi-soft na keso ay kinabibilangan ng mozzarella, feta, goat's cheese at halloumi. Maaari mong makilala ang mga kesong ito mula sa pang-araw-araw na pagkain tulad ng mga salad, sandwich o simpleng pagluluto sa bahay. Kaya ang semi-soft na keso ba ay angkop sa bato? Ang sagot ay oo, ngunit depende ito sa uri at kung gaano karami ang iyong kinakain. Sa grupong ito, ang mozzarella ay madalas na ang pinakamahusay na pagpipilian para sa kalusugan ng bato. Ang mozzarella ay karaniwang mas mababa sa asin kumpara sa feta o halloumi. Ang mas mababang sodium ay napakahalaga dahil ang mataas na pag-inom ng asin ay maaring maging sanhi ng pagpapanatili ng likido at pagtaas ng presyon ng dugo na naglalagay ng labis na stress sa mga bato. Maraming guidelines sa kalusugan ng bato ang nagmumungkahi na pumili ng mas mababang asin na pagkain hanggat maaari. Karamihan sa mga semi-soft na keso ay mas mababa rin sa phosphorus kaysa sa matitigas o aged na keso. Magandang balita to para sa mga taong may sakit sa bato dahil ang mataas na antas ng phosphorus ay maaaring maipon sa dugo at magdulot ng problema sa buto at puso. Ang pagpili ng mga keso na natural na mas mababa sa phosphorus ay nakakatulong na protektahan ang pangmatagalang kalusugan ng bato. Ang isa pang positibong punto ay ang semi-soft na keso ay karaniwang naglalaman ng mas kaunting additives. Hindi tulad ng processed cheese, madalas silang walang idinagdag na phosphate preservatives. Ayon sa mga eksperto sa nutrisyon, ng phosphorus mula sa additives ay halos 100% na nasisipsip ng katawan, ginagawa itong mas mapanganib para sa mga pasyente ng bato. Ang natural na keso ay karaniwang isang mas ligtas na opsyon. Gayunpaman, ang antas ng asin ay maaring mag-iba ng malaki. Ang feta at halloumi halimbawa ay madalas na nakaimbak sa brine at maaring medyo maalat. Hindi ito nangangahulugang kailangan mong iwasan ang mga ito ng buo, ngunit dapat mong kainin ang mga ito sa napakaliit na dami at hindi araw-araw. Ang pagbanlaw ng feta ng sandali sa tubig ay maaari ding makatulong na mabawasan ng ilang asin sa ibabaw. Ang nilalaman ng protina sa semi-soft na keso ay katamtaman na maaaring suportahan ang kalusugan ng kalamnan kapag kinain ng maingat. Gayunpaman, ang pagkontrol sa bahagi ay susi. Ang maliit na serving ay karaniwang sapat upang tamasahin ang lasa ng hindi nakakapinsala sa iyong mga bato. Sa bodang semi-soft na keso ay maaaring maging bahagi ng isang dieta na angkop sa bato, lalo na kapag pumipili ka ng mas mababang asin na opsyon tulad ng mozzarella.
Panoorin ang iyong mga bahagi at iwasang kumain ng maalat na varieties ng madalas. Ang matalinong pagpili ay gumagawa ng malaking pagkakaiba para sa kalusugan ng iyong bato. Bago tayo magpatuloy, maglaan ng 1 segundo upang suportahan ang channel. Kung nakakatulong ang video na to para sa iyong mangyaring mag-subscribe upang hindi mo makaligtaan ang aming mga video sa hinaharap tungkol sa kalusugan ng bato. Kung meron kang anumang mga katanungan o problema, huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Binabasa ko sila at sinisikap kong sagutin. At nagtataka rin ako saan ka nanonood at ilang taon ka na. Ipaalam sa akin sa mga komento upang makagawa ako ng mas mahusay na mga video para lamang sa iyo. Ngayon magpatuloy tayo. 3 matigas na keso hard cheese. Ngayon pag-usapan natin ang matigas na keso. Ito ang uri ng keso na pinakagusto ng maraming tao, ngunit para sa kalusugan ng bato, ito rin ang uri na kailangan mong maging mas maingat. Ang matigas na keso ay may matigas na tekstura at malakas na lasa. Dahil dito, madalas itong ginagamit sa mga sandwich o idinagdag sa mga pagkain tulad ng mga salad at pasta. Ang maliit na dami ay maaring magdagdag ng maraming lasa, kaya naman maraming tao ang gumagamit nito halos araw-araw nang hindi nag-iisip. Ang ilang karaniwang halimbawa ng matigas na keso ay kinabibilangan ng cheddar Edam, Swiss cheese Emmental, Gouda blue cheese tulad ng Gorgonzola o Danish blue at Parmesan. Kaya ang matigas na keso ba ay angkop sa bato? Ang totoo ay hindi gaanong. Ngunit hindi ito nangangahulugang kailangan mong itigil ang pagkain nito ng buo. Karamihan sa mga matitigas na keso ay katamtaman hanggang mataas sa asin. Ang mataas na pag-inom ng sodium ay maaring magpataas ng presyon ng dugo at maging sanhi ng paghawak ng katawan ng sobrang likido na nagpapahirap sa pagtatrabaho ng mga bato para sa mga taong may sakit sa bato. Ito ay maaring magpabilis ng pinsala sa bato sa paglipas ng panahon. Ang isang pagbubukod ay ang Emmental na karaniwang mas mababa sa asin kumpara sa ibang matitigas na keso. Ang isa pang mahalagang issue ay ang phosphorus. Ang lahat ng matitigas na keso ay mataas sa phosphate at ito ay maaring maging isang seryosong problema para sa mga pasyente ng bato. Kapag ang mga bato ay hindi makapag-alis ng sobrang phosphorus mula sa dugo, maaari itong humantong sa mahinang buto, sakit sa kasukasuan, makating balat at sakit sa puso. Ang mga eksperto sa nutrisyon ng bato ay madalas na nagbabala na ang matitigas at aged na keso ay dapat limitahan dahil sa kanilang mataas na nilalaman ng phosphorus. Ang ilang matitigas na keso ay maaari ding maglaman ng phosphate additives, lalo na ang ilang blue cheese o processed versions. Gaya ng nabanggit kanina, ang phosphorus mula sa additives ay napakabilis na nasisipsip ng katawan. Ginagawa itong mas mapanganib para sa mga taong may sakit sa bato. Nangangahulugan ba to na hindi ka na makakain ng matigas na kesyo? Hindi eksakto. Ang matigas na kesyo ay dapat kainin paminsan-minsan lamang at sa napakaliit na bahagi. Dahil malakas ang lasa, kahit isang manipis na hiwa o isang maliit na pagwisik ay maaaring sapat na. Nagbibigay dan ito sa iyo na tamasahin ng lasa nang hindi naglalagay ng labis na stress sa iyong mga bato. Kung pipiliin mo ang matigas na keso, subukan ng dalawa. Pumili ng mas mababang asin na option tulad ng Emmental. Iwasan ang pagkain nito araw-araw at panatilihing maliit ang laki ng bahagi. Sa madaling salita, ang matigas na keso ay hindi ang pinakamahusay na pagpipilian para sa kalusugan ng bato, ngunit sa maingat na pagpaplano at katamtaman, maaari pa rin itong tamasahin paminsan-minsan nang hindi nagdudulot ng malubhang pinsala. 4 keso na gawa sa halaman, plant-based cheese. Panghuli, pag-usapan natin ang keso na gawa sa halaman. Maraming tao ang naniniwala na ang mga pagkaing gawa sa halaman ay palaging mas malusog. Ngunit pagdating sa kalusugan ng bato,
hindi ito palaging totoo, lalo na sa keso na gawa sa halaman. Ang keso na gawa sa halaman ay karaniwang gawa sa mga mani, buto o starch. Ang ilang popular na halimbawa ay kinabibilangan ng cashew cheese, almond cheese at rice cheese. Ang mga produktong ito ay madalas na pinipili ng mga taong sumusunod sa isang vegan o dairy-free na dieta. Kaya ang mga keso na gawa sa halaman ba ay angkop sa bato. Sa karamihan ng mga kaso, hindi sila ang pinakamahusay na opsyon para sa mga taong may sakit sa bato. Ang isang malaking problema ay ang asin. Maraming keso na gawa sa halaman ang napakataas sa sodium upang mapabuti ang lasa at tekstura. Gaya ng tinalakay natin ang labis na asin, ay maaaring magpataas ng presyon ng dugo at magpataas ng pagbuo ng likido sa katawan na naglalagay ng labis na stress sa mga bato. Ang isa pang pag-aalala ay ang saturated fat. Maraming keso na gawa sa halaman ang gumagamit ng langis ng niyog bilang pangunahing sangkap. Ang langis ng niyog ay mataas sa saturated fat na maaring magpataas ng antas ng kolesterol at magpataas ng panganib ng sakit sa puso. Mahalaga ito dahil ang mga taong may sakit sa bato ay meron ng mas mataas na panganib ng problema sa puso. Ang ilang keso na gawa sa halaman ay maaari ding maglaman ng phosphate, additives, starch at iba pang processed ingredients. Ang mga lubos na processed na pagkain ay karaniwang hindi inirerekomenda para sa mga pasyente ng bato dahil mas mahirap itong hawakan ng katawan at maaring magtago ng hindi malusog na sustansya. Nangangahulugan ba ito na kailangan mong iwasan ang keso na gawa sa halaman ng buo kung sumusunod ka sa isang vegan diet? Ang keso na gawa sa halaman ay maaaring minsan ng iyong tanging opsyon. Sa kasong ito, napakahalaga na maingat na suriin ang label ng nutrisyon. Subukang pumili ng mga produkto na may pinakamababang nilalaman ng asin, mas kaunting sangkap, walang idinagdag na phosphate additives, at tulad ng lahat ng uri ng keso, mahalaga ang laki ng bahagi. Kahit ang keso na gawa sa halaman ay dapat kainin sa maliliit na dami at hindi araw-araw. Sa buod, ang keso na gawa sa halaman ay hindi automatikong angkop sa bato. Habang mukha itong malusog, maraming produkto ang mataas sa asin at saturated fat. Kung pipiliin mong kainin ito, gawin ito ng maingat, basahin ang mga label at panatilihing maliit ang mga bahagi upang protektahan ang kalusugan ng iyong bato. Gaya ng nakikita mo, ang keso ay hindi palaging masama para sa iyong mga bato. Ang susi ay ang malaman kung anong uri ng keso ang pipiliin, gaano karami ang kakainin, at kung gaano kadalas ito kakainin. Ngayon, tinalakay natin ang 4 na pangunahing uri ng keso. Nalaman natin na ang malambot na keso at ilang semi-soft na keso ay maaring mas mahusay na pagpipilian kapag kinain sa tamang bahagi. Nakita rin natin na ang matigas na keso ay dapat limitahan at ang keso na gawa sa halaman ay hindi palaging kasing malusog gaya ng tunog nito, lalo na para sa mga pasyente ng bato. Kapag gumawa ka ng mas matalinong pagpili ng pagkain, tinutulungan mo ang iyong katawan na mabawasan ang mga lason, protektahan ang iyong mga bato at bumuti ang pakiramdam araw-araw. Ang maliliit na pagbabago sa iyong dieta ay maaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa paglipas ng panahon. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang video na to, mangyaring i-like ang video at mag-subscribe sa channel para sa mas simple at malinaw na mga video tungkol sa kalusugan ng bato. At tandaan, kung meron kang anumang mga katanungan o gusto mong pag-usapan namin ang isang partikular na pagkain, mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang iyong katanungan ay maaring ang paksa ng aming susunod na video. Salamat sa panonood. Ingatan ang iyong mga bato at magkikita tayo sa susunod na video.